Pag-usapan natin ang isa sa pinakamisteryosong character sa buong Biblia, yung tinatawag na halimaw sa Aklat ng Pahayag. Sino ba talaga siya? O ano ba siya? Well, sa pag-aaral na to, susubukan nating himayin ang isang specific na interpretasyon para mas maintindihan natin kung sino nga ba tong nilalang na to. Ito yung tanong na, laging pinag-uusapan, di ba? Isang malaking simbolo lang ba to? O isang totoong tao na lilitaw sa hinaharap? Sige, umpisahan na natin. Alamin natin kung ano ang sinasabi ng source material natin. Okay, so heto yung magiging flow ng usapan natin. Una, ano ba tong misteryo ng halimaw? Pangalawa, titingnan natin yung prototype niya mula sa nakaraan. Tapos, yung imperyo kung saan siya manggagaling, yung final reign niya, at syempre, yung pinaka-importante, yung aral at babala sa likod nito. Okay, let's dive right in. Ayon dito sa source natin, yung halimaw ay hindi lang basta isang idea o concept. Hindi. Sinasabi rito na siya ay isang tunay na world leader sa hinaharap. At sigurado pamilyar kayo sa kanya. Siya yung tinatawag na Antikristo. Isang totoong tao na aakyat sa kapangyarihan. At dito, madalas nagkakaroon ng, confusion. Kasi ang daming nag-iisip, sino kaya yung Antikristo mayon? Itinuturo yung Santo Papa, isang presidente ng US, o leader ng Russia o China. Pero ayon sa source, yung ganitong paghahanap sa present-day leaders, medyo delikado. Baka maligaw lang tayo at hindi natin makita yung totoong sinasabi ng propesya. So paano natin siya makikilala? Well, dito papasok itong napaka-importanting verse. Sabi rito, yung halimaw ay, pakinggan nyo to dating buhay, ngunit ngayoy wala na. Malapit na siyang umahon. May tatlong phase, di ba? Was, is not, and is about to rise. Ito mismo yung framework na susundan natin para ma-decode yung identity niya. Okay, focus muna tayo sa unang part, dating buhay or was. Teka, paano nangyari yun? Paano naging buhay na dati ang isang tao na sa future pa darating? Ang gulo, di ba? Well, ayon sa source, hindi ito literal. Ang tinutukoy dito ay isang pattern, isang huwaran na nangyari na sa kasaysayan. At ang tawag dyan ay taong huwaran o sa English, a prototype figure. Simple lang yung idea. Para makilala mo yung aabangan mo sa future, kailangan mo munang pag-aralan yung sample niya mula sa past. May isang historical figure na yung buhay at gawa niya parang blueprint ng gagawin ng Antikristo sa hinaharap. So sino tong prototype na to? Sino yung historical figure na to? Ayon sa pinag-aaralan natin, siya yung tinatawag na maliit na sungay doon sa aklat ni Daniel. At linawin natin na hindi ito basta-basta simbolo. Ito raw ay tumutukoy sa isang totoong hari sa kasaysayan. At dito, grabe, ang linaw ng pagkakatulad. Tingnan nyo to. Sa nakaraan, meron tayong si Antiochus IV Epiphanes, isang hari mula sa Syria. Anong ginawa niya? Sinalakay ang Jerusalem, pinahirapan ng mga Hudyo, at binaboy yung banal na templo. Ngayon, tingnan niyo yung future. Yung halimaw, ganoon din daw ang gagawin. Sasakupin ng Jerusalem, uusigin ng mga mananampalataya at gagawa ng isang malaking kalapastanganan. See the pattern? Para siyang replay, pero on a bigger scale. Okay, so gets na natin yung prototype niya, yung pattern mula sa nakaraan. Ngayon ang next question, saan naman siya manggagaling? Ayon sa source, yung clue sa pinagmulan niya ay nakatago sa kasaysayan ng mga world empires. Naalala niyo yung itsurahan ng halimaw sa Revelation? May 7 ulo raw siya. Siyempre, hindi yan literal na ulo. Sinasabi rito na yung 7 ulo na yon ay kumakatawan sa 7 makapangyarihang imperyo sa kasaysayan. At anong common sa kanilang lahat? Lahat sila inapiang Israel. At ito yung listahan. Napaka-interesting nito. Nung panahon na isinusulat ni Apostol Juan yung pahayag, 5 na raw dyan yung bumagsak na. Egypt, Assyria, Babylon, Medo-Persia at Greece. Yung panganim, yung Roma, yun yung imperyo nung time niya. So anong natitira? Yung pang-7. Isang future empire na darating pa. At dyan daw mismo, sa ika-7 imperyo na yan, lilitaw ang halimaw. Okay, so saan tong ika-7 imperyo na to? Specific yung turo ng source natin. Babangon daw ito mula sa teritoryo ng mga dating imperyo ng Roma at Gresya. Sa madaling salita, Europa. Isang European entity or superstate ang tinutukoy dito.
Okay, so alam na natin ang pattern, alam na natin kung saan siya manggagaling. Ngayon, pag-usapan natin yung endgame, yung mismong paghahari niya, at syempre yung kanyang magiging katapusan. Dito may isang medyo tricky na concept. Sabi kasi yung halimaw ay isang ikawalong hari, pero mula sa 7. Ano yun? Heto yung breakdown, step by step. Una, magiging leader siya ng 7th Empire, yung European entity. Na yun. Pangalawa, makikipag-alyansa siya sa 10 bansa. Pangatlo, siya yung magiging pangkalahatang leader ng buong koalisyon na yon. At yon, sa moment na yon, siya na yung ikawalong hari. Isang level up ng authority na galing pa rin sa ika-7 imperyo. So anong gagawin niya pag nasa kapangyarihan na siya? Well, aayusin niya ang buong mundo sa pamamagitan ng panlilinlang. Pipilitin niya ang lahat na sumamba sa isang imahe, at sino mang tumanggi, uusigin niya. At ang grand finale ng kanyang paghahari, isang direktang pakikidigma laban sa kordero na tumutukoy kay Hesukristo. At itong final showdown na to, may pangalan, sigurado narinig nyo na, Armageddon. Pero kahit gaano pa kalakas ang halimaw at ang alyansa niya, malinaw na malinaw daw ang resulta ayon sa propesya. Sila ay matatalo. Game over para sa kanila. Okay, so ang dami nating pinag-usapan, patterns, empires, mga hari, pero ang pinaka-importanteng tanong ay, bakit? Bakit natin kailangan malaman to? Ano yung point ng lahat ng detalyeng to? At ito para sa akin, yung pinakamahalagang takeaway. Ang buong propesiyang ito ay hindi lang para sa intellectual curiosity o para manakot. Hindi. Ang tunay na layunin daw nito ay bigyan ng tools ang mga mananampalataya para maging handa, para maging matatag, at para higit sa lahat, makilala nila ang panlilinglang kapag nasa harap na nila ito. So, para i-summarize, heto yung mga pangunahing palatandaan para makilala ang halimaw base sa pinag-aralan natin. Una, sinusundan niya yung pattern ni Antiochus IV. Pangalawa, lilitaw siya mula sa isang nabuong muli na imperyo sa Europa. Pangatlo, siya yung magiging leader ng isang alyansa ng 10 bansa. At pang-apat, magiging sentro ng pag-usig niya ang mga mananampalataya sa Jerusalem. Yan yung mga dapat tandaan. At para sa huli, iiwan ko kayo ng isang tanong na pwedeng pag-isipan. Kung totoo ngang ang propesiya ay isang pattern na paulit-ulit na nangyayari sa kasaysayan, ano kaya ang hamon nito para sa atin ngayon, sa kasalukuyan?